kagabi, Philippine time, para harapin ang kasong crime against humanity na isinampa ng International Criminal Court o ICC. No. Ayon sa ICC guidelines, Abot na kita. kukunin ng Judicial Cooperation Division ang kustodiya ni Duterte sa tulong ng pulisya ng The Netherlands bago siya dalhin sa ICC detention facility sa The Hague para sa medical check-up at booking procedure. Bago lumapad sa The Netherlands, nag-post ang dating Pangulo sa kanyang social media account ng isang video kung saan sinabi niyang nasa maayos siyang kalagayan at handa umano siyang harapin ang kanyang mga nagawa sa nakaraan. Katalastas man mo. To my countrymen, just to give you the current situation, I am about to land sa Hague. Galing ako Dubai. Stop over for sa long haul, sa long flight. Okay ako. Doon ako rin. And I think this is something to do with the sinasabi ko naman sa mga polis, military na trabaho kayo at ako ang managot. So ito na nga. Ay, Tito Digong, Tatay Digong. Whatever happened in the past. Ito na yung front sa ating law enforcement ng military. Sinabi ko, I will protect you and I will ako ang managot sa lahat. This will be a long legal proceedings. Lah, ulmo Digong. Oh. Ay, Tatay Digong. Subiit, Tatay Digong. Hataw Balita ngayon. Pagkalapag ng sinasakyang eroplano sa The Hague, ang airport Ang sitwasyon during sa Rodrigo Duterte sa Rodrigo The Hague Duterte. Penitentiary Institution o Sheikh Biningin Prison bandang alas 7:34 ng gabi March sa Netherlands o bandang alas 13, 2:34 ng umaga oras sa Pilipinas. Sa labas ng kulungan, may ilang mga Pilipinong nag-aabang sa dating Pangulo at